kumusta kayong lahat? Ngayon may bago na naman tayong bubuuin. This time kakaiba ito. I mean, first time kong mag-vlog ng project na ito. Actually, marami na akong ginawang mga ganitong project. Kaya lang ngayon parang hindi na uso ito. Kaya bihirang-bihira na akong gumawa ng ganitong mga project. Ang sinasabi ko yung steel window. Ganito ang kanyang style. Yan. Ganito ang steel window na gagawin ko. Pinicturean ko na lang. Okay, so ang detalye na ito medyo malaki. I mean, napakahaba. Halo 6 meters, kulang-kulang 6 meters ang haba. Ito ang kanyang sukat. Bali sa inches, 217 and 3/4 yung pinakahaba, kaya napakahaba na ito. Then yung kanyang height, 61 and 3/8. Ito yung kanyang height. Bali, papatak ito ng 13 paypay. 13 paypay yan. Kasi bawat isang division dyan, 2 paypay yan. Okay, so first time kong magbablog ng ganito. Although na marami na akong ginawa nung araw pa. Gaya nitong itong nasa harapan ko. Ako gumawa niyan. Yan, yung steel window na yan ng aking room. Ako lang ang gumawa niyan. Marami na rin ako mga ginawang mga ganitong project. Kaya lang nung unang medyo matagal na. Hindi pa ako nagbablog noon. So ngayon lang wala ako magagawa ng steel window. Kaya medyo naninibago ako. Lalo na to kasi wala ito sa standard. I mean, sobrang laki. Kasi ang mga pangkaraniwan na mga steel window, yung mga pambahay lang, mga ano lang, mga 4x5 or 4x4. Kung sa centimeter, 120 by 120. Ayun ang kadalasang mga steel window na ginagawa namin. Ngayon, sobrang haba. Grabe. Ang hirap ituwid. Ang hirap ituwid, lalong-lalo na yung C-bar. Z-bar. Napakahirap trabahuin. Okay, so pinorma ko na yung pinaka size. Pero yung mga detalye, I mean yung mga parts na sa gitna, hindi ko pa nagagalaw. So, ayun na, nakaporma na siya sa likod. Ganyang kahaba ang gagawin kong steel window. Iniskwala ko lang muna yan. Kung may mapapansin kayo, meron niyang diagonal bar para sigurado tayo na iskwalado ang aking steel window. So, hindi ko na pinakita kung paano tuwirin yung pagkahaba-habang akwan na yan. Yung Z-bar na yan. Naglagay lang ako ng isang guide sa dulo. Nilagyan ko ng tubo. Yan doon. Para hindi masyadong bumengkong yung ating Z-bar. Kasi kung walang mga guide na ganyan, walang stopper, mag-scissor gauge o mag-warping, mawawala talaga sa alignment yan. I mean, maskin mga naka-align na yan, pagka nag-spot tayo dyan, naglagay tayo ng mga pyesa dyan, pagka nilagay ko na itong mga ito, mga I-bar kasi itong nandito ngayon, for the meantime, para lang sa I-bar itong plano na ito ngayon. So lahat ng mga makakapal na yan, puro yan I-bar. Kapag ka naikasa na yung I-bar, distort na uli yan. Then, saka ko naikakasa yung mga square bar sa likod. Pagkatapos maikasa ng mga square bar sa likod, magre-reflect. Saka uli, tutuwirin uli yan, saka lang magkakasa ng pamaypay mismo, yung paypay mismo. Okay, so for the meantime, magpuputol muna ako ng materyales. So ito yung aking ito yung aking steel window na ina-assemble ngayon. Napakahaba. Grabe oh. Grabe ang kanyang haba. Medyo mahirap magtrabaho ng ganitong mahaba. Unang-una mahirap magtuwid, mahirap mag-align, mahirap mag-eskwala. Halos lahat naman mahirap. Pero magagawa rin natin yan. Okay, for the meantime, i-prepare muna yung mga
yung mga I-bar. Yung I-bar na sinasabi ko, ganito yung kanyang shape. Ito yung I-bar. May mga kinaltasan ko na rin para dito yan sa ibabaw na ito. Sa portion na ito. Yan, nakaganyan yan. Then yung ibang I-bar, ayun, ipiprepare ko pa yun para maikasa na ron sa ating pinaka-frame. Okay, so naka-eskwalado na yan. So ikakasa ko na lang yan. Pagkatapos ko mai-prepare itong mga I-bar na ito, then saka ko na siya i-welding. I-spot welding muna. Okay, for the meantime, hindi na muna ako magsasalita. Hayaan nyo lang na magtrabaho ako rito. Panoorin nyo lang kung paano ko tabuin. For the meantime, bibihis muna ako ng pangtrabaho. Mahirap magtrabaho ng ganito. So, kailangan lagi may working clothes. Okay, so magbibihis muna ako, then back to work. Okay, so ipiprepare ko muna itong mga materials. I-layout ko yung mga I-bar. Tapos kakaltasan ko, tatapyasan ko siya para eksakto sa ating pinaka-frame na steel window. Panoorin nyo na lang ako paano ko ito gagawin. Okay, so nalagyan ko na ng layout. Tatanggalin yung may ano na yan, yung may guhit na yan. Magiging ganito yan. Ang ipang tatanggal ko rito, cutting disc lang ang pangpuputol ko. Itong cutting disc ito ang gagamitin ko. Okay, so na-prepare ko na, nakaltasan ko na. Ang sunod naman na ito, titignan natin yung kanyang alignment kung talagang diretso bago natin ikasa sa ating pinaka-frame. Okay, so tutuwirin ko muna ito.
Okay, so diretso na ito. Pwede na itong ikasa sa ating kwan, sa ating frame. Okay, so nai-prepare ko na yung mga I-bar na ito. Pwede na itong ikasa. Sa pagitan ng mga I-bar na yan, meron pa uling isang I-bar. Hindi ko muna sinama sa drawing. At saka ang materyales, nandoon pa. Nakadikit pa dyan sa ating product. I mean sa ating item. Yung nakadiagonal na yan, tatabasin ko pa yan. Yan ang gagamitin kong pang I-bar. So, para hindi basta-basta magkaroon ng distortion, ikakasa ko muna ito. Pag naikasa ito, saka ko lang babaklasin yung diagonal bar na I-bar na yon. Yung nakadiagonal na yan. Kasi kukuha ako ng pyesa dyan, kasama yan sa pyesa eh. Kaya i-spot ko muna itong mga ito. Pagka na-spot na yan, at least mami-minimize na yung distortion. Saka ko natatanggalin yung pinaka-diagonal bar na I-bar. I-bar din kasi yan. Wala na ako ibang materialis dito eh. Kaya yan lang ang ginamit ko. By the way, naka-layout na yan. Ilalatag ko na lang. Okay, so panoorin nyo na lang kung paano ko ito bibirahin.
Okay, so naikasa ko na yung mga I-bar. Meron pang ikakasa ulit mga I-bar dyan, yung mga pagitan naman. So hindi ko pa napuputol yung mga yun kasi nga, gaya ng sabi ko kanina, itong I-bar na ito, itong diagonal na yan, kasama yan sa piyesa na isasama ko dyan. Kaya babaklasin ko itong I-bar na ito at magpe-prepare naman ako ng panlagay sa gitna ng ating mga pagitan na yan. Okay, so hindi ko na ipapakita yung pagpuputol. Mamaya na lang uli kapag nag-assemble na uli.